Kumusta mga brad? Kapag sinabi nga po nating 125cc na scooter ni Honda, unang-una nga po maisip ng mga tao dyan, Honda Click 125. Isa nga po ang Honda Click 125 sa pinakamabentang scooter ni Honda dito sa Pilipinas at maging sa buong mundo. At sa sobrang sikat nga po niya, ang dami na niyang kamuka, ang dami na ng gaya. Ayon nga po sa mga taong nakabili ng Honda Click 125, solid, highly recommended. Kaya nga po siya talaga ang first choice ng mga tao kapag bumibili ng scooter. Kasi kapag naka-air cooled yung iba, automatic panis sila. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang mag-subscribe. So yun na nga, dito nga po sa atin sikat na sikat talaga ang Honda Click 125 ni Honda. Halos kasi lahat ng hinahanap mo sa isang motor, nandito na sa kanya, nasa kanya na ang lahat. Pero alam nyo ba, doon nga po sa ibang bansa, meron pa pong isang 125cc na scooter si Honda na sinasabi nga po ng ilan, di hamak daw na mas maganda kaysa sa Honda Click. Madami na naman mag-aaway dito. At itong motor nga po or scooter na tinutukoy ko walang iba kundi ang Honda Lead 125. Para nga po doon sa mga hindi nakakalam, ang motor na ito ay hindi na po bago. Matagal na po siyang nilabas, kaso hindi sa Pinas. At huwag na rin kayo magtaka, wala naman ang bago doon. Bias. Ang motor nga po na ito ay matagal na nilabas sa bansang Vietnam at sa marami pong bansa dito sa Asia. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, parang medyo may hawig siya doon sa Honda SH, na isa nga po sa mga luxury scooter ni Honda na hindi na naman nilabas sa Pilipinas. Ito nga po yung Honda Lead 125 na sinasabi ng ilan na di hamak na mas maganda or mas gwapo kung ikukumpara doon sa Honda Click. Syempre alam ko hindi talaga sasang-ayon yung mga naka-Honda Click. Pero ano tara pa man, parehas lang naman kayong nanggaling kay Honda. Kaya para sa akin, parehas kayong maganda. At ngayon nga pong papunta na tayo sa Bearmans, naglabas na naman sila ng isang panibagong model. At ito nga po ang Honda Lead 125 2025 model. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, may nagbago din naman sa kanya. Nagiba na yung pwesto ng mga DRL niya. At yung ilaw niya sa puwitan parang may hawig na doon sa PCX. O diba? Ang laki ng pinagbago. Hindi, wow. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang latest model ng Honda Lead 125 na mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Powered by ASP Plus or Enhanced Smart Power Plus, nang ibig nga pong sabihin mas pinalakas na makina at the same time mas pinatipid pa din sa gasolina. Naka-program fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 11 horsepower, 8,500 RPM, 11.7 Nm of torque at 5,250 RPM. Na ayon nga po sa mga Vietnamese na nagtap speed sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 110 km/h. Pero kung nilabas lang sana sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 120 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 6 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman daw po ng 46 kilometers per liter. So para nga po sa isang 125cc na naka 4 valves na kumukonsumo ng ganon, matipid na po yun. Ang sukat ng kanyang gulong 90/90/12 sa harap at 100/90/10 sa likuran. Yes po, unahan ko na kayo. Isa din to sa mga motor ni Johnny Bravo. Pero tingnan nyo naman, hindi naman siya masagwang tingnan. Kahit nga po maliit or 10 inches yung gulong nyo sa likuran, bumagay din naman. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din sa likuran. Pero ang malupit nga po dito, meron na po siyang ABS. Yes po, meron po siyang anti-lock braking system. Just in case nga po magkaroon ng biglaang preno, hindi ka kaagad magkakaroon ng tosino. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 760mm at 120mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 113 kg. So para nga po sa isang 125cc na scooter na tumitimbang ng ganon, sakto lang po yun. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito
naka-halogen pa din. At bulb type naman yung kanyang mga signal lights. So unlike nga po sa ibang scooter na yung pinaka-ilaw or yung pinaka-headlight hindi na nakalagay doon sa taas at nakalagay na doon sa gitna or sa ibaba. Itong Honda Lead 125 nga po, yung pinaka-ilaw niya or yung pinaka-headlight niya nakalagay pa rin sa taas. Kaya kung saan nakatutok yung manibela, andun din yung ilaw niya. Yung ibang motor kasi lumiliko ka na, naiiwan pa yung ilaw niya. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay pinaghalong analog at may maliit na digital. So kahit nga po ganun, bagay din naman sa kanya. At ang motor nga po na ito ay ginamitan na rin nila ng keyless system. Yes po, naka-smart key system na po siya. Kaya hindi mo na kailangang magsusi-susi pa. Papindot pihit ka na lang. At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or idling stop system. So sa 71,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador sa loob ng 3 or 5 segundo, kusa nga pong mamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siyang aandar. At present din po sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. Kaso lang dahil ito nga po ay isang bagong motor, wala na po siyang kickstart na siya nga pong palaging hinahanap ng mga taong walang pambili. Pero dito may pambili ka man o wala, alam kong hinahanap mo to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng single shock absorber. Na ayon nga po sa mga Vietnamese na nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Dahil kitang-kita sa mukha mo na bitin ka pa, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin naman natin kung present nga ba sa motor na ito yung 3 pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kaya magkarga ng 3 kahong Red Horse at kasya pa 1 kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. Mukhang panis nga ang Honda Click. At regarding naman po sa kanyang presyo, sa ngayon wala pa po silang sinasabi. At para naman doon sa mga magtatanong kung ilalabas mga motor na doon sa Pilipinas, hindi ko po alam. Pero mukhang hindi. Kaya huwag na tayong umasa. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.